we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Inaasahang dadagsa ang nasa 20,000 mga pasahero sa Batangas Port simula bukas October 27. Ininspeksyon naman ng Philippine Ports Authority ang pantalan para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga biyaherong magtatawid dagat. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, nandito nga tayo ngayon sa Batangas Port at sa mga oras na ito kung mapapansin mo dito sa aking likuran, kakaunti pa ang pila ng mga pasaherong magtatawid dagat ngayong araw ng Huwebes, pero ayon sa pamunuan ng pantalan, aasahan daw ang pagdagsa ng mga pasahero bukas ng hapon. Sanay na raw sa pagtawid dagat ang 66 anyos na si Jose kaya batid na niya ang pagdagsa ng mga biyahero sa Batangas Port sa susunod na araw dahil long weekend at ang nalalapit na undas. Kaya ngayong Huwebes pa lamang October 26, nagdesisyon na sila ng kanyang kapatid na tumawid na papuntang Pinamalayan Oriental, Mindoro para makabalik din agad sa Batangas City. Ay baka hindi makaalis agad ang hirap baka madaming pasahero. Nagmamadali pati kami dahil yung utol ko madaling intindihin niya sa kanila. Ay guwa nga lang nung yung tubigan doon, mag-harvest ngayon, ay pati magbubuwis. Maaga na ring uuwi papuntang Nauhan ng 33 anyos na si Rose kasama ang kanyang 6 na taong gulang na anak para magbakasyon. Natapos na raw kasi ang exams ng anak niya kahapon kaya agad na siyang nag-impake para umuwi ng Mindoro. Mahirap pong makipagsabayan. Nagkasakit, kailangan ko siyang iuna na ayoko makipagsabayan sa dami ng tao. Mahirap, mag-ina lang kami. Maayos din pong pagbiyahe pa uwi. Pero hindi rin po makikipagsiksikan pa uwi kasi may bata ako Ayon sa pamunuan ng Philippine Ports Authority, inaasahang aabot sa 17,000 hanggang 20,000 mga pasahero ang dadagsa sa Batangas Port bukas hanggang sa araw ng Linggo. Kaya naman nagsagawa na ng inspeksyon sa pantalan ang pamunuan ng PPA. Una nitong tinungo ang mga palikuran sa pantalan upang matiyak ang kalinisan at kaayusan ng pasilidad. Nag-ikot din ito sa passenger waiting area at tiningnan ang mga inilagay na water stations at charging station na libreng magagamit ng mga pasahero. Handa na tayo, no? Meron na tayong procedures in place every time na meron tayong peak season activity, no? SOP na yan kapag may stranded, tumutulong tayo, no? Nag-beef up tayo ng security personnel natin, full complement. Lahat ng frontline personnel natin sa PPA, walang otorisadong mag-leave dahil gusto nating siguraduhin na 24/7 for the entire undas break and then the barangay elections ay nandito at may mag-aasikaso sa mga pasahero. Nakahanda na rin ang help desk ng PPA katuwang ang Coast Guard at iba pang pribadong sektor na nakahandang umalalay sa mga pasahero. Tiniyak naman ng Marina na sapat ang mga babiyahing barko na biyaheng Batangas-Calapan at vice versa dahil sa ipatutupad nilang relaxation order sa mga shipping lines. Ibig sabihin na mas mabilis ang pag-alis at pagdating ng mga pampasaherong sasakyang pandagat papunta at pabalik ng Batangas Port. After po the clearing, if they immediately reach the allowable passenger accommodation po nila, they can immediately depart from the port. Syempre upon prior clearance from the PCG and PPA, then they can immediately go back once there is a congestion po dito sa port. By virtue of this relaxation order, they can deploy additional ships to accommodate the passengers or cargos. Magsisimula ang relaxation order bukas October 27 hanggang sa November 6, 2023. Ace, kanina lamang ay nagsagawa rin ng mas pinaigting na pre-departure inspection ng PCG Batangas sa ilang mga pampasaherong sasakyang pandagat dito sa Batangas Port upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga maglalayag. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante.
4 na araw bago ang barangay and SK elections, isinasagawa na ng Batangas City Treasurer's Office ang rechecking ng mga balota. Sundan yan sa report ni Paul Hernandez. Puspusan pa rin ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC 4 na araw bago ang Barangay and SK Elections o BSKE 2023. Abala ang Batangas City Treasurer's Office sa rechecking ng mga balota. Bibilangin ang mga ito para sa distribution sa kada presinto. Saka naman ilalagay sa isang transparent envelope. Nasa local government code po yun, kasama po sa duties namin, ang role namin tuwing election, whether national, local o barangay election. So kami po yung custodian ng lahat ng election paraphernalias, ballot boxes, before and after election. Aminadong naninibago sa gawain lalo't 5 taon ang hinintay bago nasunda ng BSKE. Bahagi ng paghahanda ang mga barikadang ito sa loob ng Batangas City Sports Coliseum. Dito mismo sa loob dadalhin yung mga balota. Magbabantay rito yung PNP, TDRO, GSD, Defense and Security Services, gayon din ang iba pang puwersa ng LGU. Sisimulan mamayang gabi ang paglilipat ng mga ballot box sa Coliseum. Mga electoral board ang kukuha ng mga ito sa darating na weekend. Mga Board of Election Inspectors po, mga BEI, sila po ang kukuha. Yun po naman properly coordinated sa ating PNP, BFP, kahit po Coast Guard, may mga in charge na po sa security sa kanilang mga presinto. COMELEC na mismo ang nagsabi, 100% na silang handa sa botohan. Samantala, bukas isasagawa ng COMELEC ang huling araw ng pagbabaklas ng mga campaign materials na wala sa designated common poster area. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Muling inactivate ng COMELEC ang online precinct finder para mas mapabilis ang paghahanap ng mga botante sa kanilang mga presinto sa araw ng eleksyon sa Lunes, October 30. Para ma-access ito online, bisitahin lamang ang precinctfinder.comelec.gov.ph. Ilagay ang mga hinihinging impormasyon gaya ng pangalan, petsa ng kaarawan at lugar kung saan nakarehistro. Mahalaga ring sagutan ang CAPTCHA at kapag nasagutan na ito, i-click ang search button at makikita ng lugar kung saan dapat bumoto. Payo ng COMELEC, ilagay ang tamang spelling at kumpletong pangalan na nakarehistro sa tanggapan para makita ang inyong mga pangalan. Halimbawa po yung junior, pakilagay niyo po ng period, pakikomplex niyo po kasi baka maya-maya, mali po kasi yung spelling ng pagkakatet niyo, dapat po kasi halimbawa capital, tapos biglang small letter lang ang inyo na ilagay sa inyong pong pagka-type, yun po hindi magre-result ng positive identification. Patay ang 4 na katao kabilang ang isang buntis sa landslide sa General Nakar, Quezon. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Tulong-tulong ang mga otoridad sa pag-recover sa mga bangkay sa Sitio Angelo, Barangay Umiray, General Nakar, Quezon. Nang matabunan ng makapal na putik ang mga biktima matapos ang landslide sa lugar. Patay sina Ramel Binalaw, Jonathan De Los Angeles, Cheryl De Los Angeles at ang 6 na buwang buntis na si Jonely Datario. Batay sa investigasyon, 4 na araw nang nakararanas ng malakas na pag-ulan sa lugar dahilan ng paglambot ng lupa. Sa report pa ng General Nakar Police, nakatira ang mga nasawing biktima sa mismong bundok kung saan may mga butas na umano'y pinagmiminahan ng mga nasawi. Parang mga nagmimina ang mga tao doon. So, marami mga butas pala doon sa bundok na yun, sir. And doon din yung mga bahay-bahay nila, sir, sa gilid-gilid. Yung mga miners, sir, doon na rin ang mga bahay nila. Tumigil lang daw saglit sa pagmimina ang mga biktima dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Pawang mga residente ng Santa Ines at Tanay Rizal ang mga nasawing biktima. Walang naiulat na sugatan sa insidente. Gabi, sir, tinigil din nila yung pagmimina, sir, nung umuulan, sir. So, kaya hindi muna tinuloy yung pagmamining. And then, na madaling araw, sir, saka nagkaroon ng na landslide. Nadala na sa Camp Kapinpin sa Tanay Rizal ang mga nasawing biktima. Nagpapatuloy pang investigasyon at ang search and rescue operation sa lugar. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nasunog ang transient house sa isang resort sa Nasugbu, Batangas. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Balde-baldeng tubig ang isinasaboy ng mga residenteng yan sa pag-apula sa nagngangalit na apoy sa isang transient house sa Barangay Calayo, Nasugbu, Batangas, bandang 9:00 kagabi. Ang bahay gawa umano sa pawid at mga kawayan kaya mabilis kumalat ang apoy. Sa second floor ng bahay nagsimula ang apoy. Pagmamayari raw ito ng isang Bernard Mesinas. Kapatid lang daw nito ang nasa bahay nang mangyari ang sunog. Nagpapahinga lang po sa baba. Tapos nakita po nung kapitbahay nila na
nasusunog na yung taas ng kanilang pencil house. Lumalabas pa sa investigasyon ng BFP na sugbo na sa linya ng kuryente nagsimula ang apoy. Wala naman daw nasaktan o nadamay na iba pang bahay sa insidente. Aabot sa mahigit 35,000 pesos ang kabuang pinsala sa sunog. Electrical ignition caused by loose connection, sir. Naglapat po yung dalawang linya ng ating kuryente, kaya po nagkaroon ng ignition. Naapula na rin daw agad ng mga residente ang sunog. Payo ng mga otoridad na regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente sa bahay para makaiwas sa parehong insidente. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, TV Transmitter Technician, Electromechanical Engineer, Satellite Systems Engineer, Junior Media Asset Management System Support Engineer at iba pa na makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang isang katao habang sugatan ng dalawang iba pa matapos araruhin ng isang 10-wheel truck ang dalawang bahay sa Tagkawayan, Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Giba ang dalawang bahay sa Barangay Francisco, Tagkawayan, Quezon matapos tumbukin ng truck na ito gabi nitong Martes. Patay ang 66 anyos sa si Benito Recaña na nooy nasa loob ng bahay habang nagpapahinga ng masapul siya ng truck. Ang driver na si Virjulito Mirasol at pahinante niya sugatan sa insidente. Agad silang dinala sa paggamutan. Sa investigasyon, nawala ng preno ang sasakyan. Medyo pababa yung area nung pinangyarihan. Medyo madulas din ang kalsada. Nawalan siya ng brake, kaya nagtuloy-tuloy siyang sumalpok. Tinatayang 20 talampakan ang taas ng pinaghulugan ng truck. Kargado umano ng 16 na toneladang pakwa ng truck na galing Bicol at i-deliver sana sa Maynila. Basa umano ang kalsada nang mangyari ang aksidente dahil sa pag-uulan. I-check po natin lagi yung ating sasakyan kung ito baga ay gumagana lahat yung ating preno o yung busina natin o yung ilaw natin. Then magdaan-daan din po tayo sa pagpapatakbo ng sasakyan. Nahaharap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury at damage to property. Sinusubukan pang makuhanan ng panig ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang driver ng truck at ang kaanak ng nasawi. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sinita ng DTI ang ilang negosyante sa Batangas City na walang mga price tag ang ibinebentang produkto. Ginawa yan sa sabayang price monitoring ng ahensya sa iba't ibang tindahan sa buong bansa. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, nagsagawa nga ng inspeksyon at price monitoring yung DTI sa maraming tindahan sa buong bansa ngayong araw bago pa man yung paggunita ng undas. Sorpresang nag-inspeksyon sa mga tindahan sa labas ng pier sa Batangas City ang Department of Trade and Industry o DTI kaninang umaga. Tiningnan kung nakasusunod sa mga itinatakdang presyo ng mga bilihin ng mga ito. Sa pag-iikot, nabistong walang mga price tag ang mga pambentang produkto, kaya't pinaliwanagan ng ilang nagtitinda. Malinaw sa ilalim ng price tag law na nakapaloob din sa RA 7394 na ang isang retailer dapat naglalagay ng presyo sa paninda. Maliban na lamang daw kung wholesale ang ibinebenta. Mayroon po tayong mga negosyante na nagbebenta both on wholesale and retail. So ibig sabihin, since may produkto sila on retail, even nagbebenta sila ng wholesale basis, they have to affix price tags dun sa products. Susundin ko lang para walang problema. Mas maganda kasi yung legal tayo kaysa tayo ay nasa illegal. Nakasunod naman ang ilang negosyante sa Grand Terminal. Yun nga lang, masyado umanong maliliit ang nakadikit na price tag sa mga produkto. Ayon sa DTI, bukas ang kanilang tanggapan para sa sumbong at reklamo ng consumer.
Pinuntahan din kahit mga pwesto ng bulaklak malapit sa sementeryo na bagamat hindi nabibilang sa basic necessities and prime commodities ay mahalagang natitingnan na rin ang mga presyo nito. Lalo't isa ito sa mabili tuwing may espesyal na okasyon gaya ng undas. Kasi sabi nga natin, ang kahit nasabihing special product siya, subject pa rin siya for consumer transaction. Bibilihin pa rin siya ng tao and consumer have to be protected. Sa bayang ginawa ang pag-iikot ng DTI sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw, bago ang inaasahang long weekend at malaking buhos ng mga pasaherong magsisiuwi sa kani-kanilang probinsya. Ace, imo-monitor ng DTI ang mga negosyong ito kung susunod sila doon sa tinatawag na price tag law. Kung hindi tatalima, posibleng tanggalan sila ng business permit. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Pinag-iingat ng Bureau of Fire Protection ng publiko sa pagbili ng mga pailaw online. Samantala ang ilang tips para masigurong ligtas sa mga bibilhing Christmas lights, alamin sa report ni Hazel Alviar. Unti-unti na namang dumarami ang mga ibinebentang pailaw na kinagawian ng gawing dekorasyon ng mga Pinoy habang papalapit ang Kapaskuhan. Kaugnay nito ay patuloy ang monitoring ng mga concerned agencies gaya ng DTI at Bureau of Fire Protection sa mga pamilihan sa Camarines Norte kung sumusunod ang mga ito sa product safety and standard. Gayunpaman, kung mahigpit ang pagbabantay sa mga physical stores, pahirapan naman sa mga otoridad ang pagbabantay sa mga online platforms kung saan malayang nakakapamili ang mga consumer. Kaya naman nagbigay na lamang ng tips ang Daet Central Fire Station sa mga tumatangkilik dito. Hawakan nyo ang kanyang wire at pag ito po ay umiinit, huwag nyo na po itong ituloy. Yung po ang palatandaan, kung maayos po ang wiring ng ating Christmas light, hindi po iinit ang kanyang wire. Dagdag pa ng BFP, dapat siguruhin ng mga mamimili na mayroong ICC stickers ang mga Christmas lights bago ito bilhin online. Mainam din na tukuyin ng mabuti kung indoor o outdoor lights ang mabibili upang ligtas sa mga short circuits kapag umuulan na isa sa mga posibleng nagiging sanhi o ano ng sunog. Huwag pong masyadong marami na dugtong-dugtong na yung, di ba, dugtong-dugtong po yung Christmas light natin baka po hindi kayanin ng amperahe. Karamihan pong mga outdoor, yung pong may balot na makapal na plastic. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ligtas ang mahigit 40 estudyanteng sakay ng isang tourist bus na nasunog sa Tagaytay City. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Bilis ng kasaglit lang, wala Kita sa cellphone videong ito ang makapal at maitim na usok mula sa nasusunog na tourist bus sa Barangay Iruhin Central, Tagaytay City. Pasado 10:00 kaninang umaga, ang masayasa ng field trip ng mahigit 40 grade 8 students napalitan ng takot. Galing umano sa Santa Maria, Bulacan ang bus. Mabilis na bumaba ang mga sakay nito nang mapansin ng driver ang usok sa huliang bahagi ng sasakyan. Walang nasugatan sa insidente. While on travel, lumusok. So, nakita nung driver, so tinigil, pinababa na lahat ng mga bata. Medyo pataas yun yung lugar na yun. 2 fire truck ang rumesponde sa sunog na umabot sa first alarm. Iniimbestigahan na ng BFP Tagaytay City ang sanhi ng sunog, pati na ang kabuuang danyos. Sir, yan po is, tinitingnan pa po namin, still under investigation pa po, sir. Wala pang isang oras nang maapula ang apoy. Nailipat na rin sa 4 pang tourist bus na kasama sa field trip ang mga naapektong estudyante at guro. Payo ng mga otoridad na alamin muna ang kondisyon ng ibibiyahing sasakyan para maiwasan ang disgrasya. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Tumaas ng piso hanggang 5 piso kada kilo ang presyo ng bigas sa Batangas City New Market ayon sa ilang tindera. Narito ang report ni Denise Abante. Halos 8 taon na raw tindero ng bigas si Limuel sa Batangas City New Market at kada linggo, pansin niya raw ang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo sa kada sako ng bigas. Hindi naman daw agad makapagtaas ng benta dahil mawawalan sila ng customer. Pahina nga po ng pahinang
ang tubo. Tapos pag hina din po ma'am kasi kahit suki mo na, naghahanap pa rin ng ibang bibilan eh. Hindi nagbabaka sakali araw-araw. Sa ngayon, umaabot na sa piso hanggang 5 piso ang itinaas sa presyo sa kada kilo nito sa pamilihan. Malaki raw ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa mga retailer, ayon sa Pangulo ng Rice Retailer sa Batangas City New Market. Akala lang po ng iba na kaming magtitinda ang nagmamanipula ng presyo. Pero sa totoo na tunay, ang taas ng presyo, ang liit ng aming kinikita. Nagsasacrifice kami. Dati yung bawat sako bag, dati binababayaran ko kasi binibili din namin. Ayun, sinasacrifice na namin. Bagamat pumasok na ang panahon ng anihan, mataas na farm gate price naman ng palay ang dahilan sa pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado ayon sa Sinag. Ang mataas na presyo nito pahirap na raw para sa mamimiling kagaya ni Aling Cynthia, kaya ang diskarte para makatipid. Pagkain ng aso, kinakain na ng tao. Pababain ng bahagya at kung maaari magkaroon tayo ng sarili na atin talaga. Para sa ganun hindi tayo umaangkat sa iba. Tingin ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag, asahan hanggang Disyembre ang mataas na presyo ng bigas. Yung farm gate mataas na, nasa 27 pesos. So, inaasahan natin siguro nasa 50 pesos to 51 pesos ang retail price. Yung Isabela ang kumukuha dito sa baba. So, kung kumuha sila, automatic yan, tataas yung presyo. Yun ang so far na running price. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Wala pang epekto sa bansa ang cloud cluster sa labas ng PAR ayon sa Pag-asa. Samantala, posibleng maranasan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa dulot ng localized thunderstorms. Narito ang report. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang isang cloud cluster o kumpol ng kaulapan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa bandang silangan niya ng PAR pero sa ngayon ay wala pang epekto sa bansa. Hindi rin inaalis ang tsansa nitong mabuo bilang isang sama ng panahon pero patuloy nating tututukan ang magiging pagbabago rito sa mga susunod na araw. Northeast monsoon o hanging amihan pa rin ang makakaapekto sa Northern at Central Luzon. May tsansa naman ng localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan sa ilang bahagi ng Cavite, Batangas, Laguna, Mindoro Provinces, Palawan at Marinduque. Posibleng bahagyang mabawasan ng ulan pagsapit ng gabi. May tsansa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Visayas at halos buong Mindanao. May malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Suportado raw ni Max Collins si Pancho Magno sakaling magkaroon ng panibagong love life. Samantala, ibinahagi naman ni Bea Alonzo ang kanilang celebration of friendship ni John Lloyd Cruz. Narito ang report ni Hazel Alviar. Naghayag ng kanyang saloobin ang kapuso actress si Max Collins hinggil sa kanyang suportang ibinibigay sa dating asawang si Pancho Magno. Best friends na nga raw sila ngayon at suportado niya si Pancho sakaling muli itong magkaroon ng bagong love life. Nauna nang inihayag ni Max na maayos ang itinatakbo ng co-parenting nila sa kanilang anak. 2021 nang maghiwalay ang dalawa. Ibinahagi naman ng Love Before Sunrise star na si Bea Alonzo sa kanyang social media post ang celebration of friendship nila ng dating ka-love team na si John Lloyd Cruz. Sa caption ni Bea, sinabi niyang one of the book ang kanilang samahan dahil bukod sa pagiging love team ay naging bahagi ng buhay nila ang isa't isa. Samantala, ngayong mas nagiging malapit pa si Carding at Monique sa isa't isa, tila magkakaaminan na ang mga ito sa kanilang mga nararamdaman. Habang sanib puwersa na sina Gilbert at Boss Frank sa kanilang mga masamang binabalak. Ang mga eksena sa maging sino ka man abangan mamaya pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ibinahagi sa GMA Masterclass The Icon Series sa Ilocos Norte at Ilocos Sur ang mga estratehiya sa marketing, research at AI. Hatid din ng GMA Masterclass The Icon Series sa mga estudyante ang karanasan at kaalaman mula sa mga eksperto. Tunghayan yan sa report ni Paul Hernandez.
Mainit na sinalubong ang ilang opisyal at personalidad ng GMA Network sa ginanap na GMA Masterclass, The Icon Series sa Divine World College of Lawag. Nagsilbing speaker si GMA Network Chief Marketing Officer Lizelle G. Maralag kung saan ibinahagi ang mga estratehiya sa marketing and research. Ikinuwento rin niya ang kanyang journey sa pag-abot ng tagumpay. Things that you envision may not necessarily happen instantaneously, but they will definitely happen if you work hard and you absorb all of the learnings. Definitely there will be failures, and that's okay. Because you have to look at failures as learning opportunities. Binigyang diin ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso ang kahalagahan ng GMA Masterclass Series sa paghahatid ng mga kaalaman at impormasyon sa mga estudyante. Education in its essence is not confined within the four walls of a classroom. It extends far beyond, encompassing real-world experiences, diverse perspectives, and meaningful interactions. The GMA Masterclass series serves as a bridge between traditional learning and the dynamic, ever-changing world outside. It opens a window to the industry's heartbeat, allowing you to witness firsthand the intricate workings of various fields, be it media, journalism, arts, technology, marketing, or entrepreneurship. Very appreciative of this activity kasi talagang with the trend right now, mas makakatulong talaga sa mga estudyante ngayon to also learn from the expert talaga. Hindi rin nagpahuli ang mga estudyante at kinatawa ng Ilocos Sur Polytechnic State College sa ginanap din na GMA Masterclass The Icon Series doon. To our dear students, makinig po tayong lahat. Minsan lang mangyari ito na ang buong puwersa ng GMA ay pupunta sa ating eskwelahan. We will take advantage of their presence na matuto, makibahagi at makisaya sa kanilang programa. Doon ibinahagi ni Ms. Lizelle G. Maralag ang advantages at disadvantages sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI. There are functions of AI that you need to leverage if only to start with the basic. For example, if you were to do a test run or a test material, okay, and you already have a storyboard in mind, a concept in mind, you can use AI so that it becomes more animated. However, if AI is going to be used to copy, to impinge on originality and creativity, then that's wrong. Okay? So it really depends on how you use it. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 60 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.